Ang bawat hibla ng kurbata ni Renato ay maingat kong inayusan habang nakatitig ako sa kanyang refleksyon sa malaking salamin. Suot niya ang isang mamahaling tuxedo na gawa ng pinakasikat na designer sa Maynila, habang ako ay nakasuot ng isang simpleng asul na sutlang gown na bahagyang humahaplos sa aking tiyan. Nararamdaman ko ang pintig ng dalawang buhay sa loob ko, ang aking kambal, ang aking sikreto. Inaasahan ko na sa gabi ng ika-50 anniversary ng De La Vega Group, ang lahat ng pagsasakripisyo ko bilang kanyang sekretarya at lihim na kasintahan ay magbubunga na sa wakas. You look perfect, Renato Can. Bulong ko habang inaayos ang kanyang kwelyo. Ngumiti siya sa akin ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Salamat, Willa. You've done so much for this company. Tonight everyone will know your true place. Sagot niya, nang may boses na tila nanggagaling sa malayo. Lumabas kami sa Grand Ballroom ng Manila Hotel, kung saan naghihintay ang pinakamataas na lipunan ng bansa. Ang amoy ng mamahaling pabango ang kislap ng mga diamante, at ang bulungan ng mga taong kanina pa kami pinagmamasdan, ay tila isang koro ng tagumpay. Inalalayan ako ni Renato patungo sa harapan malapit sa stage, kung saan nakatayo ang kanyang ina, ang matikas at mapagmataas na si Doña Consuelo. Hawak ng matandang babae ang isang baso ng champagne, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga bubog. Sa tabi niya ay nakatayo si Beatrice, ang anak ng pinakamalaking investor ng kumpanya, na nakasuot ng gown na kulay pula na tila naghahamon. Nagsimula ang programa ng may kagalakan hanggang sa umakyat si Doña Consuelo sa stage. Mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang pagdiriwang, may isang mahalagang anunsyo kaming dapat gawin tungkol sa integridad ng aming pamunuan, panimula ng matanda. Inakala ko na ito na ang sandaling ipakikilala ako ni Renato bilang kanyang asawa. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na buhos ng yelo sa aking buong pagkatao. Wilhelmina Sandoval, lumapit ka rito, utos ng matanda. Humakbang ako ng may pag-aalinlangan. Ipinapakita ng aming huling audit na may mahigit 100 milyong piso na nawawala sa pondo ng De La Vega, at ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa aming head secretary. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ay nagpakita ng mga dokumentong may peking pirma ko kasunod ang mga larawang kinuha. Nang patago mga larawan ko na may kasamang lalaking hindi ko kilala, na pinalabas na ako ay may karelasyong iba. Hindi lang iyan, patuloy ni Doña Consuelo habang nakatitig sa aking tiyan nang may matinding pagkasuklam. Nalaman din namin na ang batang dinadala niya ay hindi sa aking anak. Sinubukan niyang gamitin ang pagbubuntis na ito para tautom ang kumpanya. Lumingon ako kay Renato, umaasang itatama niya ang lahat. Renato, alam mong hindi totoo ito. Ikaw ang ama ng mga batang ito. Alam mong ako ang nag-ayos ng audit para iligtas kayo sa pagkalugi. Ngunit ang mukha ni Renato ay nanatiling kasing tigas ng semento. I trusted you, Willa. I gave you everything but you chose to betray my family. How could you sleep with another man while pretending to love me? Ang boses niya ay walang bahid ng pagdududa. Doon ko natanto na ang lahat ng ito ay isang maingat na nakaplano na pagsilo. Ginamit nila ang aking talino para ayusin ang kanilang mga utang, at ngayong maayos na ang lahat, ako naman ang kanilang itatapon para bigyang daan ang alyansa nila kay Beatrice. You're a disgrace, Wilhelmina po. Singhal ni Beatrice habang lumalapit sa akin. Huwag mong dungisan ang pangalan ng De La Vega. Guards escort this thief out of the building and make sure she signs the resignation and the waiver for the child. Pinaligiran ako ng mga security guards sa harap ng daan-daang tao. Ang mga marites sa paligid, kasama na si Tita Chona, ay mabilis na kinuha ang kanilang mga telepono upang i-record ang aking kahihiyan. Nararamdaman ko ang mga mapanghusgang tingin na tila mga punyal na tumatarak sa aking balat. Sign it, Willa, sabi ni Doña Consuelo, habang iniaabot ang isang folder. Pirman mo na ang pag-amin sa lahat ng kasalanan mo at ang kasunduan na hinding-hindi mo gagamitin ang apelidong De La Vega para sa mga bastardo sa sinapupunan mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kulungan ka manganganak. Tumulo ang ulan sa labas ng gusali, sumasabay sa bigat ng sitwasyon. Ang pakiramdam ng pagkakalubog ay tila isang malakas na agos na gustong tumangay sa akin. Isang huling pagkakataon, tiningnan ko si Renato. Wala akong nakitang kahit katiting na habag. Sa sandaling iyon, ang takot ay biglang naglaho. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa aking isipan.
Ang sakit ay tila naging isang matalas na kristal na nagbigay ng linaw sa lahat. Naalala ko ang bawat linya ng code, ang bawat algorithm na binuo ko para sa kanilang financial system. Naalala ko na ang lahat ng kanilang yaman ay nakasalalay sa isang teknolohiyang ako ang may-ari. Huminga ako ng malalim. Hindi ako umiyak, hindi ako nagmakaawa. Dahan-dahan kong inabot ang folder mula sa kamay ni Doña Consuelo. Kinuha ko ang ballpen at mabilis na nagsulat hindi ang aking pirma, kundi ang isang petsa kung kailan ang lahat ng kanilang access sa system ay automatikong mag-e-expire. Gusto niyo ang pirma ko? Tanong ko sa isang boses na kasing lamig ng hanging amihan. Heto ang huling bagay na makukuha niyo sa akin ng libre. Ihinagis ko ang folder sa paanan ni Doña Consuelo. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Renato. I hope your hiya is worth more than 100 million, Renato. Because starting tonight you have nothing but a title. Ang kumpanyang ito ay hindi sa inyo. Ako ang nagdisenyo ng pundasyon nito at ako rin ang gigiba nito. Naglakad ako papalabas ng ballroom ng may matuwid na likod. Hindi ko pinansin ang mga security guard na pilit akong hinahawakan. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa marmol na sahig ay naglilikha ng tunog na tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng kanilang reputasyon. Paglabas ko sa pintuan ng hotel, sinalubong ako ng malakas na ulan at madilim na langit ng Maynila. Ang bawat patak ng tubig sa aking mukha ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi na iniwan nila. Kinuha ko ang aking telepono at nag-dial ng isang numero na matagal ko nang inihanda. Hello Singapore Trust, this is Wilhelmina Sandoval. I want to activate the Queen's Gambit Protocol. Transfer all intellectual property rights of the De La Vega financial algorithm to W Holdings immediately. Ibinaba ko ang telepono at lumingon sa naglalakihang ilaw ng hotel. Ang aking kamay ay dahan-dahang humaplos sa aking tiyan. Huwag kayong mag-alala mga anak, bulong ko sa gitna ng dagundong ng kulog. Ang inyong ina ay hindi isang martir. Ako ang arkitekto ng inyong kinabukasan at sisiguraduhin kong ang bawat taong humamak sa atin ay luluhod sa paanan ng imperyong itatayo natin. Sumakay ako sa isang naghihintay na sasakyan, hindi bilang isang talunang sekretarya, kundi bilang isang alpha survivor na handa ng sunugin ang mundo para makuha ang katarungan. Ang Manila ay maliit na lugar para sa isang babaeng wala nang mawawala at mayroon ng plano para sa lahat. 8 taon. Sinasabing ang bawat selula sa katawan ng tao ay napapalitan sa loob ng 7 taon. Ibig sabihin ang babaeng dugo ang lumisan sa Maynila noon ay wala na. Ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay binuo ko muli sa Singapore mula sa mga lamat ng aking puso hanggang sa mga pader ng aking bagong imperyo. Ngayon nakatayo ako sa penthouse ng W Holdings Building, pinagmamasdan, ang dapit hapon ng Makati, na tila isang dagat ng mga gintong barya. Ang Manila ay hindi na ang aking kulungan. Ito na ang aking palaruan. Nabalik ang aking diwa nang marinig ko ang 4 na magkakaibang yabag sa sahig na gawa sa Nara. Sila ang aking 4 na haligi, ang aking quadruplets. Mommy Nathan is trying to hack the building's security system again. Sumbong ni Sofia ang aking bunso at kaisa-isang babae habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang talino ay kasing talim ng aking dila. Lumingon ako sa kanila. Si Liam ang panganay ay tahimik na nagbabasa ng isang investment journal. Si Theo naman ay abala sa kanyang drawing tablet. At si Nathan nakangisi lang habang hawak ang kanyang laptop. Sila ang bunga ng aking paghihirap, ang mga De La Vega na hindi kailanman matitikman ang laso ng kanilang sariling dugo. Nathan saved the hacking for our competitors, okay? Mahinahon kong utos. Lumapit ako at hinaplos ang kanyang buhok. Mamaya may pupuntahan tayong event. I want you to look your best. We are going to meet some old friends. Ang Manila Elite Charity Gala ay ang perpektong entablado. Alam ko na ang De La Vega Group ay kasalukuyang nasa bingit ng bangkarote dahil sa mga maling desisyon ni Doña Consuelo at Renato. Ang bawat investment na hiningi nila sa nakalipas na 3 taon ay lihim na dumaan sa aking mga kamay. Ako ang anino sa likod ng kanilang mga utang. Pagbaba ko sa itim na Rolls Royce, ang bawat mata sa entrance ng hotel ay nakapako sa akin. Hindi nila ako nakilala. Ang dating payat at laging nakayukong sekretarya ay napalitan ng isang babaeng balot ng suot na kulay pilak na gown. Ang bawat hakbang ay puno ng awtoridad at yaman. Sa loob ng ballroom narinig ko ang boses na matagal ko nang gustong sunugin. Si Beatrice. Nakatayo siya sa gitna ng bilog ng mga sosyalera
Hawak ang isang baso ng champagne pilit na nagpapanggap na sila pa rin ang reyna ng lungsod. I'm telling you, it's just a minor liquidity issue. My Renato will fix everything pagmamayabang ni Beatrice kay Tita Chona at sa iba pang mga marites. Ngunit ang kanyang boses ay may panginginig isang lamat na tanging ang isang dalubhasa sa pananalapi ang makakapansin. Naglakad ako papalapit sa kanila. Ang bawat taong nadadaanan ko ay tila hinihiwa ng aking presensya. Huminto ako sa likuran ni Beatrice. Minor liquidity issue. That's a very creative way to describe a 50% drop in share value. Beatrice, ang aking boses ay malamig kasing lamig ng yelo sa kanilang mga inumin. Mabilis na lumingon si Beatrice, ang kanyang mukha ay puno ng inis na agad na palitan ng kalituhan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Do I know you? At paano ka nakapasok dito nang walang sapat na delikadesa para makisali sa usapan? Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. You used to know me. Pero noon iyon nung kailangan mo pang humingi ng tulong sa akin para ayusin ang mga peking records ng tatay mo, namutla si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mapansin ang isang maliit na peklat sa gilid ng aking leeg, ang markang iniwan ng ulan, at aksidente 8 taon na ang nakalilipas. Wilhelmina number, that's impossible. Balita namin ay nabulok ka na sa probinsya. Hindi ako nabulok, Beatrice. I was just fermenting, like fine wine, sagot ko habang dahan-dahang iniinom ang aking wine. And speaking of business, kamusta ang utang ng De La Vega sa Singapore Trust? I heard they just sold the debt to a new firm. How do you know about that? Nautal na tanong ni Beatrice. Dahil ako ang firm na iyon, bulong ko sapat na para siya lang ang makarinig. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya, ang bawat salita ay may dalang panganib. I am the chairman of W Holdings. At bukas ng umaga matatanggap ni Doña Consuelo ang opisyal na notice of foreclosure para sa inyong mansion. Binitawan ni Beatrice ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng simula ng digmaan. Ang lahat ng tao sa ballroom ay napatingin sa amin. Sa gitna ng katahimikan, nakita ko ang pagpasok ni Renato sa pintuan. Mukha siyang pagod tumanda at tila pasan ang mundo. Nang magtagpo ang aming mga mata, huminto ang mundo para sa kanya. Nakita ko ang gulat, ang pagsisisi, at ang takot sa kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makahakbang papalapit, tinalikuran ko na siya. Kinuha ko ang aking telepono at nag-send ng isang voice message sa aking secretary. Release the second wave of rumors about the De La Vega tax evasion. I want them suffocating by midnight. Naglakad ako papalabas ng hotel nang may matuwid na likod, nararamdaman ang bawat titig na tumatarak sa aking likuran. Ang hangin ng Manila ay hindi na kasing init noon. Ngayon ito ay amoy tagumpay. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ng aking opisina ay tila mga matatalim na karayom na pilit tumatagos sa makapal na salamin. Nakaupo ako sa aking swivel chair, pinagmamasdan ang bawat detalye ng foreclosure papers ng De La Vega Group. Ang bawat pahina ay isang hakbang patungo sa kanilang tuluyang paglubog. Hindi pa natatapos ang aking kape nang marinig ko ang marahas na pagbukas ng pinto. Willa, we need to talk, asim ko. Ang sigaw ni Renato. Pumasok siya ng hingal na hingal, gusot ang tuxedo na suot pa rin niya mula kagabi. Wala na ang kislap ng aroganteng CEO. Ang nasa harap ko ay isang lalaking desperado. Hindi ko siya tiningnan. Ipinagpatuloy ko ang pag-inom ng aking kape habang binabasa ang report sa aking tablet. Mrs. Sandoval, Renato, at hindi ba itinuro sa iyo ng iyong mahal na ina ang kumatok bago pumasok sa opisina ng may-ari ng utang nyo? Willa, please, wag mong gawin ito. Ang mansyon ng kumpanya. Iyan ang lahat para kay mama. Mag-usap tayo ng maayos. Magkano ba ang kailangan mo? Ang boses niya ay nanginginig. Lumapit siya sa aking mesa, handang lumuhod anumang sandali. Magkano, Tot, magkano? Isang malamig na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Renato, wala kang perang sapat para bayaran ang 8 taon ng buhay ko na ninakaw nyo. Ang utang nyo ay hindi na pera. Ito ay ang bawat piraso ng inyong dangal na dahan-dahan kong kukunin. Bago pa siya makasagot, ang aking intercom ay tumunog. Ma'am, nasa linya po si Doña Consuelo. She sounds hysterical. I-loudspeaker mo, utos ko. Wilhelmina, ikaw na babae ka. Akala mo ba ay mananalo ka sa amin? Ang boses ni Consuelo ay umalingaw-ngaw sa buong silid puno ng lason.
Nalaman ko na ang tungkol sa mga bata. Akala mo ba ay maitatago mo ang mga tagapagmana ng De La Vega? I have already filed a case for child custody and neglect. If you don't drop the foreclosure, sisiguraduhin kong kukunin ng gobyerno ang mga bastardo mo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ang aking load-bearing point. Ang tanging bagay na hindi ko hinayaang masaling ay ang aking mga anak. Tumingin ako kay Renato na tila nagulat din sa narinig. Mama did what po, bulong ni Renato. The kids are not part of this, Renato. Sabihin mo sa ina mo kung hahawakan niya ang mga anak ko, sisiguraduhin kong ang kulungan, ang magiging huling mansyon na titirhan niya, ang bawat salita ko ay may dalang banta ng kamatayan. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa aking reception area, ang narinig na sinundan ng boses ng mga pulis. Pumasok ang isang babaeng naka-uniforme ng social welfare, kasama si Beatrice na may suot na mapang-uyam ng ngiti. Mrs. Sandoval, we have a warrant for your arrest for large-scale money laundering and a court order to take your children into preventive custody. Ang sabi ng social worker. Lumingon ako sa aking assistant na si Elena. Nakayuko siya hindi makatingin sa akin. Doon ko natanto ang lahat. Binenta niya ang lokasyon ng aking mga anak kay Beatrice kapalit ng pangakong kaligtasan para sa kanyang pamilya. Mommy, what's happening, Kat? Ang sigaw ni Sofia mula sa kabilang silid kung saan sila naglalaro. Naririnig ko ang pag-iyak ni Theo at ang galit na boses ni Liam. Pilit na hinarangan ng mga bodyguard ko ang mga pulis, ngunit ang media sa pangunguna ni Tita Chona na may hawak na live camera ay mabilis na pumasok. Ang bawat sandali ng aking pagbagsak ay naka-broadcast na sa buong bansa. Look at the great Wilhelmina Sandoval now, isang kriminal na gumagamit ng mga anak para sa pera. Ang sigaw ni Beatrice habang pilit na kinukuha si Sofia mula sa loob. Tumayo ako ng may matuwid na likod. Ang bawat selula ng aking katawan ay gustong sumabog ngunit ang aking isipan ay nanatiling parang isang makina. Huwag niyo silang hawakan. Ang boses ko ay tahimik ngunit sapat na para tumigil ang lahat. Tumingin ako kay Renato. Is ito ang gusto mo, Renato? To watch your children be treated like criminals? Do you think your Hia can survive this scandal? Renato, don't listen to her. Kunin niyo na ang mga bata. Ang sigaw ni Doña Consuelo sa kabilang linya ng telepono. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang pumasok sa opisina. Nakasuot siya ng itim na suit, may hawak na makapal na folder, at may mga matang tila nakakakita sa bawat kasinungalingan sa loob ng silid. Si Mateo ang audit specialist na matagal ko nang hindi nakikita. The warrant is invalid. Ang boses ni Mateo ay malakas at puno ng awtoridad. I have the original records of the De La Vega's offshore accounts. Ang pera na sinasabi ninyong nilabhan ni Mrs. Sandoval ay ang mismong perang ninakaw ni Doña Consuelo mula sa pension fund ng mga empleyado nila. Natahimik ang lahat. Ang mukha ni Beatrice ay namutla. Ang mga pulis ay nag-alinlangan. Ngunit alam ko na hindi ito sapat. Si Mateo ay hindi narito para iligtas ako. Narito siya para sa sarili niyang agenda. Nakita ko ang isang mabilis na senya sa pagitan ni Mateo at ng isa sa mga pulis. The children still need to be taken for safety pending investigation. Patuloy ng social worker pilit na ginagawa ang kanyang trabaho. Pinanood ko silang ilabas ang aking 4 na anak. Ang bawat iyak ni Sofia ay tila isang punyal na humihiwa sa aking puso. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Kinuha ko ang aking bag at hinarap si Mateo. You think you've cornered me, don't you? Bulong ko sa kanya habang nilalagpasan ko siya. You think I'm just a sword you can use to stab the De La Vegas? You're a very sharp sword, Wilhelmina, sagot niya nang may tipid ng ngiti. Lumabas ako ng opisina na nakaposa sa harap ng daan-daang flash ng camera. Ang bawat hakbang ko sa semento ay naglilikha ng tunog ng paparating na bagyo. Ang De La Vega ay kinuha ang lahat sa akin noon at ngayon ay kinuha nila ang aking mga anak. Ngunit habang isinasakay ako sa police car, lumingon ako kay Beatrice at Renato. Ang aking mga mata ay walang luha, tanging isang malamig na pangako ng paglipol. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang at sisiguraduhin kong ang bawat isa sa kanila ay hihingi ng kamatayan bago matapos ang gabing ito. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng aking mga kaaway.
Nakaupo ako sa loob ng isang malamig na interrogation room. Ang mga kamay ko ay nakapatong sa mesa. Hindi nanginginig, hindi naghahanap ng awa. Ang liwanag ng bumbilya sa itaas ay tila isang matalim na titig na pilit binubutas ang aking pagkatao, ngunit bilang isang arkitekto ng pera, alam ko na ang bawat istruktura maging ang kulungang ito ay may lamat. Bumukas ang pintong bakal nang may mabigat na tunog ng pag-ikot ng kandado. Pumasok si Mateo bitbit ang kanyang briefcase na tila isang sandata. Ang kanyang mga mata ay walang emotion, parang isang computer na nagbabasa ng data. "You have 10 minutes, Wilhelmina." Simula niya habang inilalapag ang mga dokumento. "Ang piyansa mo ay kasalukuyang hinaharang ni Doña Consuelo. She wants you to stay here habang inaayos nila ang adoption papers ng mga anak mo. Renato is under his mother's thumb as usual." Tiningnan ko si Mateo ng diretso sa mga mata. "You didn't come here to give me a status report, Mateo. Alam ko ang laro mo. You're the shadow brother, the one Doña Consuelo threw away to keep the De La Vega name clean. You want the throne, and you think I'm the ladder you can climb on." Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "You're as sharp as they say? Fine, let's talk business. I have the records of Beatrice's private bank transfers. She's the one who paid your assistant to betray you. I can get you out in an hour, but in exchange I want the master access to W Holdings offshore accounts. Akala mo ba I'm that desperate?" Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. "I don't need you to get me out, Mateo. I only need you to deliver a message to Renato. Sabihin mo sa kanya ang DNA results ng mga bata ay nasa kamay na ng media. If he doesn't stop his mother, the world will know he's the CEO who tried to imprison his own flesh and blood." Hindi pa natatapos ang aming usapan nang biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Renato, gusot ang mukha at puno ng puyat. Ang kanyang presensya ay tila isang hanging puno ng lason. "Mateo, lumabas ka muna," utos ni Renato. Tumingin siya sa akin nang may halo ng galit at panghihinayang. "Willa, why did you do this? Bakit kailangan mong bumalik at guluhin ang lahat? If you just stayed away, the kids would be safe. My mother is losing her mind because of you." "Your mother lost her mind a long time ago, Renato." Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo, kahit na may mga pulis sa labas. "She didn't just throw me out. She tried to erase my existence. And you watched it happen. You chose your haya over your family. Now you're watching your empire crumble because you're too weak to lead it. I can save you, Willett." Lumapit siya, pilit na hinahawakan ang aking kamay. Pero iniwas ko ito ng may pandidiri. "Just sign the waiver. Give the kids to Beatrice and me. We can raise them with the De La Vega name. You can have all the money you want and go back to Singapore." Isang malakas na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Isang tawa na walang halong kagalakan. "Raising my children with Beatrice, the woman who orchestrated my arrest. Renato, you are not just blind. You are pathetic. Do you really think I came back here for money? I am W Holdings. I have more assets than your mother's entire lineage. I came back to take back what is mine, including the dignity you tried to steal." Kinuha ko ang isang maliit na device mula sa aking bulsa. Isang bagay na hindi nahanap ng mga pulis dahil sa aking sopistikadong security suit. Sa oras na ito, Renato, ang live feed ng pag-uusap na ito ay napapanood na ng Board of Directors ng De La Vega Group. They are watching their CEO negotiate with a criminal to buy off his own children. Your shares are dropping as we speak. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang gusaling nawalan ng pundasyon. You trapped me." "No, Renato. Pinanood lang kitang hulayin ang sarili mong hukay." Muling umupo ako nang may matuwid na likod. "Now get out of my sight. Ang susunod nating pagkikita ay sa korte at sisiguraduhin kong ang tanging bagay na maiiwan sa iyo ay ang apelyidong ikinahihiya mo." Lumabas si Renato na tila isang talunang aso. Lumingon sa akin si Mateo nang may bagong uri ng respeto. "You really are a monster, Wilhelmina." "No, Mateo. I am an architect," sagot ko habang inaayos ang aking buhok. "And I just finished the demolition phase." Ngunit ang aking tagumpay ay panandalian lamang. Isang pulis ang mabilis na pumasok, ang mukha ay puno ng tension. "Mrs. Sandoval, may balita mula sa Social Welfare Center. May naganap na sunog sa facility kung saan dinala ang mga anak nyo. The children, they are missing." Ang bawat selula sa aking katawan ay tila naging yelo. Ang aking lohika
ay pansamantalang nagdilim pinalitan ng isang primahiblang takot na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Lumingon ako kay Mateo, ang aking mga mata ay naglalabiyab sa galit. Is this your doing, Mateo? Or is your mother finally playing her last card? I have nothing to do with this, Willa. Ang boses niya ay may bahid ng tunay na pagkagulat. Kinuha ko ang aking briefcase at tumingin sa pintong bakal. Hindi na ako maghihintay ng abogado. Hindi na ako maghihintay ng piyansa. Sa oras na ito, ang alpha survivor ay tapos na sa pakikipaglaro ng batas. Kung gusto nila ng digmaan, susunugin ko ang buong Maynila para mahanap ang aking mga anak. Ang balita ng sunog ay tila isang malakas na hampas ng alon na sumubok sa katatagan ng aking pundasyon. Sa isang sandali, ang bawat ugat sa aking katawan ay nanigas. Naririnig ko ang mahinang tunog ng static mula sa radyo ng pulis sa labas, ang bawat salita tungkol sa lumalalang apoy, at sa mga nawawalang bata ay tila mga karayom na tumutusok sa aking pandinig. Ngunit sa halip na bumigay ang aking mga tuhod, mas lalong humigpit ang aking pagkakahawak sa gilid ng mesa. Huwag kang iiyak, Willa. Ang bawat luhang sasayangin mo ay katumbas ng segundong nawawala para iligtas sila. Ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa sandaling ito. Mateo, tingnan mo ako. Ang boses ko ay mababa kasing lamig ng hangin galing sa isang freezer. Hindi ito ang boses ng isang inang nawawalan ng pag-asa. Ito ang boses ng isang reynang nagdedeklara ng digmaan. Kung may kinalaman ka rito, o kung hinayaan mong mangyari ito, para lang sa ambisyon mo, sisiguraduhin kong ang abo ng kumpanyang gusto mo ang tanging mayayakap mo sa huli. Nanatiling matatag ang titig ni Mateo, bagaman nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang panga. Hindi ako pumapatay ng bata, Wilhelmina. I want the De La Vega Empire, but I don't want a graveyard. Bumukas ang pinto ng interrogation room nang may marahas na kalansing ng bakal. Pumasok si Beatrice, ang kanyang mukha ay balot ng isang peking maskara ng pag-aalala. May hawak siyang panyo na itinataktak sa kanyang mga mata, isang serye ng mga buntong hininga na tila ba siya ang pinakaapektadong tao sa mundo. Oh my God, Willa, narinig mo ba ang balita? Ang kanyang boses ay mataas puno ng mapait na tamis ng isang pa-victim manipulator. Ang mga bata, paano na sila? Sinasabi ko na nga ba hindi ligtas ang mga pasilidad na pinagdadalhan ng mga kriminal? Kung sana ay pumirma ka na sa waiver kanina, nasa mansyon na sila ngayon, ligtas at busog. Humarap ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang aking mukha ay walang kahit anong emosyon, isang blankong pader na hindi niya kayang basahin. Beatrice, ang amoy ng gasolina sa iyong mamahaling pabango ay mas matindi pa sa amoy ng iyong kasinungalingan. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam na ang kumpanyang nagmamay-ari ng security firm ng facility na iyon ay isa sa mga shell companies na itinayo mo noong nakaraang taon? Natigil ang kanyang paghikbi. Ang maskara ay unti-unting nalamatan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. I'm just here to help Renato. Renato is a coward, and you are a pyromaniac. Tumayo ako, ang bawat galaw ko ay parang isang predator na nakatitig sa biktima. Gusto nyo ng digmaan sa putikan, fine. Pero nakalimutan nyo yata na bago ako naging CEO, ako ang sekretaryang nakakaalam ng bawat maduming sikreto sa ilalim ng kama nyo. Tumingin ako sa pulis na nakatayo sa may pinto. Ang lalaking kanina pa nakikinig sa amin. Officer, ang live stream na napanood ng board kanina. Kasama doon ang GPS coordinates ng mga batang kinuha ng mga tauhan ni Beatrice bago pa man magsimula ang sunog. Inilabas ko na ang impormasyon sa publiko. Sa loob ng 5 minuto, ang bawat news outlet sa Manila ay nasa tapat na ng warehouse niyo sa Cavite. Namutla si Beatrice. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot na mabisto. You're bluffing, you're in a cell, Willa, and you are in a trap, sagot ko, habang inaayos ang kwelyo ng aking suit. Attorney Mateo, ilabas mo na ang release papers ko. Ang kasong money laundering, ipinadala ko na ang original na bank statements sa Anti-Money Laundering Council. Ang pirma sa mga dokumento ay hindi sa akin kundi ang pre-recorded digital signature ni Doña Consuelo na matagal ko nang itinago para sa ganitong pagkakataon. Sa loob ng ilang minuto, ang dating malamig na interrogation room ay napuno ng tensyon. Dumating ang isang mataas na opisyal ng pulisya, may hawak na utos para sa aking paglaya at isang warrant para sa pag-aresto kay Beatrice para sa arson at kidnapping. This isn't over, Will, at sigaw ni Beatrice habang kinakaladkad siya ng mga pulis papalabas.
Ang kanyang mga tili ay umaling-awngaw sa pasilyo, isang tunog na tila musika ng katarungan sa aking pandinig. Lumingon ako kay Mateo. Find the location, now. Naglakad ako papalabas ng presinto. Ang bawat hakbang ko sa matigas na semento ay tila isang deklarasyon ng kapangyarihan. Sinalubong ako ng flash ng mga camera at ng ingay ng mga reporter, ngunit wala akong tinitingnan kundi ang abot tanaw. Ang gabi ay madilim, puno ng usok, ngunit ang aking paningin ay mas malinaw pa sa kristal. Isang itim na SUV ang huminto sa aking tapat. Bumaba ang driver, isang lalaking binuo ko sa Singapore para sa aking seguridad. Ma'am, we have visual on the children. They are safe but heavily guarded. Sumakay ako sa sasakyan nang hindi lilingon sa likod. Ang aking kamay ay dahan-dahang humawak sa isang baril na nakatago sa ilalim ng upuan, isang bagay na gagamitin ko lamang bilang huling sandata. Ang alpha survivor ay hindi na nakikipaglaro sa loob ng korte. Dadalin niyo ako sa kanila, utos ko sa driver. At tawagan mo ang aking bank manager. I want the De La Vega Group's credit lines cut off by dawn. I don't want them to have enough money to even buy a liter of water. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan sa kahabaan ng EDSA, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na sumusunod sa amin. Isang pilak na Mercedes. Si Renato. Ma'am, Renato de la Vega is following us, ulat ng driver. Hayaan mo siya. Ang boses ko ay walang bahid ng awa. I want him to watch. I want him to see exactly what he lost when he chose his mother over the woman who built his empire. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa magaspang na aspalto patungo sa Cavite ay tila isang matalim na gunting na pumuputol sa huling hibla ng aking pasensya. Sa loob ng marangyang SUV, ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat upang palamigin ang naglalabang apoy sa aking dibdib. Nakatingin ako sa side mirror. Ang pilak na Mercedes ni Renato ay nananatiling nakabuntot, isang anino ng nakaraang pilit na humahabol sa isang hinaharap na hindi na niya kailanman pagmamay-ari. Ma'am, malapit na tayo. Ang warehouse ay nasa dulo ng liblib na kalsadang ito. Ulat ng aking driver, ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bakas ng pag-iingat. Huwag mong hihinaan ang bilis. Ang aking tugon maikli at kasing talim ng labaha. I want them to know I'm coming. I want them to feel the vibration of their own downfall. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang abandonadong imbakan ng asukal. Ang amoy ng nabubulok na damo at kalawang ay sumalubong sa akin pagbaba ko. Hindi pa ako nakakahakbang nang huminto ang sasakyan ni Renato sa aking likuran. Mabilis siyang bumaba, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at desperasyon, ang kanyang mamahaling polo barong ay gusot-gusot na. Willow, wait, huwag kang pumasok ng mag-isa. Mapanganib ang mga tauhan ni Beatrice. Let the police handle this. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, ang tipikal na takot ng isang lalaking sanay na may ibang gumagawa ng maduming trabaho para sa kanya. Humarap ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang aking titig ay sapat na upang mapahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Renato, 8 taon kitang hinintay na protektahan ako, pero ang tanging ginawa mo ay ang panoorin akong itapon ng iyong ina. Ngayon ang aking mga anak ang nakataya. Kung wala kang balak na pumasok at lumaban, manatili ka sa loob ng iyong sasakyan at panoorin kung paano gawin ng isang tunay na De La Vega ang hindi mo kailanman nagawa. Pero Willa, I'm just worried. Save your worry for your inheritance, Renato. It's the only thing you actually value. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa kalawit na pintong bakal ng bodega. Ang marahas na pagtulak ko sa pintong bakal ay naglikha ng isang mahaba at nakakangilong tunog ng pagkiskis ng metal sa semento na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa loob, ang kadiliman ay binabasag lamang ng ilang bumbilya na nagbibigay ng madilaw at nanghihinang liwanag. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakita ko ang 4 na maliliit na figura na nakaupo sa mga silya, ang kanilang mga kamay ay nakatali. Ang aking quadruplets. Sila ay tahimik. Ang kanilang mga mata ay dilat at puno ng tapang, isang katangiang hindi nila nakuha sa kanilang ama. At sa likuran nila nakatayo ang anino ng isang babaeng matagal ko nang kinamumuhian. Si Doña Consuelo. Hawak niya ang isang baston, ang kanyang mukha ay balot ng puot na hindi na kayang itago ng kanyang mamahaling makeup. Finally, the secretary returns to her master. Ang boses ni Doña Consuelo ay tuyo kasing aspalto ng kalsadang dinaanan ko. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa sarili kong laro, Wilhelmina? Ang mga batang ito ay De La Vega.
Sila ay pagmamay-ari ko dahil ako ang nagmamay-ari ng apelidong dala nila. Nanatili akong nakatayo, ang aking mga kamay ay nakalagay sa aking bulsa. Ang apelidong De La Vega ay isang markang puno ng utang at kasinungalingan, Consuelo. Ang mga batang iyan ay Sandoval. Sila ay binuo ng aking dugo at pinalaki ng aking pawis, habang ikaw ay abala sa paglulustay ng perang hindi mo naman pinaghirapan. Matapang ka na dahil may pera ka na. Ang matanda ay humakbang pasulong, ang tunog ng kanyang baston sa semento ay tila isang babala. Hindi mo makukuha ang mga batang ito hanggat hindi mo pinipirmahan ang paglilipat ng lahat ng assets ng W Holdings sa amin. Isipin mo ang utang na loob mo, Wilhelmina. Kami ang kumuha sa'yo nung wala kang kahit na ano. Utang na loob. Ang munting tawa na lumabas sa aking mga labi ay puno ng pang-uuyam. Binayaran ko na ang utang na loob na iyan nang iligtas ko ang kumpanya nyo sa bangkarote. 8 taon na ang nakalilipas. Ang perang kinuha nyo sa akin ay sapat na para bumili ng 10 mansyon na katulad ng sa inyo. Ngayon, Consuelo, narito ang iyong huling choice. Inilabas ko ang aking telepono at pinindot ang isang button. Ang malaking screen sa dingding ng warehouse, isang lumang monitor na ginagamit para sa logistics, ay biglang bumukas. Ipinakita nito ang live feed ng silid ng server ng De La Vega Group. Ang usok ay nagsisimulang lumabas mula sa mga makinarya. Inactivate ko na ang logic bomb na itinanim ko sa inyong system. 8 taon na ang nakalilipas. Ang boses ko ay kalmado, halos bumubulong. Sa loob ng 10 minuto, ang bawat digital record, bawat bank account, at bawat pagmamay-ari ng De La Vega ay mabubura. Magiging isa kayong pamilya ng mga pulubi bago sumikat ang araw. You monster! Sigaw ni Consuelo, ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Renato, gawin mo ang kailangan mong gawin. Patigilin mo siya. Pumasok si Renato sa loob, ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa akin, at huli sa kanyang 4 na anak na nakatali. Ang kanyang hiya ay nakikipaglaban sa kanyang obligasyon bilang ama. Mama, tama na. Let them go. Bulong ni Renato, ngunit ang kanyang boses ay mahina, walang bigat. Huwag kang makialam. Renato, ang kumpanya natin ang nakataya, iya. Sigaw ni Consuelo. Kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa isang tumpok ng mga lumang sako na malapit sa mga bata. Pirman mo ang dokumento, Wilhelmina, o susunugin ko ang mga bastardong ito sa harap mo. Hindi ako gumalaw. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok, ngunit ang aking isipan ay nanatiling malamig. Alam ko ang bawat galaw ni Consuelo. Alam ko na ang kanyang takot sa kahirapan ay mas matindi kaysa sa kanyang pagmamahal sa pamilya. Gawin mo, Consuelo. Ang boses ko ay walang bahid ng emosyon. Burn them. At sisiguraduhin kong ang huling makikita mo bago ka mabulok sa impyerno ay ang balita na ang iyong kumpanya ay binili ko sa halagang piso. You will die with nothing, not even a name. Nagkatinginan kami. Ang tensyon sa pagitan namin ay kasing higpit ng isang kwerdas ng violin na malapit ng maputol. Ang aking panganay na anak na si Liam ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Mommy, we trust you." Biglang binitawan ni Consuelo ang lighter, ngunit hindi dahil sa pagsisisi. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran ang narinig. Pumasok si Mateo kasama ang isang grupo ng mga armadong lalaki na hindi ko kilala. Ang kanyang mukha ay may suot ng ngiting hindi ko gusto. "Sorry, I'm late for the family reunion," ang sabi ni Mateo habang naglalakad patungo sa gitna. "But Doña Consuelo, I have a better offer. Bakit natin susunugin ang mga bata kung pwede nating gamitin ang kanilang DNA para makuha ang secret trust fund na iniwan ng namayapang asawa mo? Ang fund na tanging ang quadruplet heirs lang ang makakapagbukas." Napatitig ako kay Mateo. Isang lihim na hindi ko alam. Isang piraso ng impormasyon na itinago ng pamilya De La Vega sa loob ng maraming dekada. Tumingin si Mateo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagahaman. "Wilhelmina, it looks like we have a new problem," sabi ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa mga bata. "And this time, your algorithm won't save you." Sa sandaling iyon, ang warehouse ay napuno ng katahimikan na kasing bigat ng semento. Nakita ko ang paggalaw ng kamay ni Mateo patungo sa kanyang likuran, kung saan nakatago ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang aking mga anak ay muling nasa panganib at ang aking kaalyado ay naging aking pinakamalaking kalaban. Ang bawat paghinga ni Mateo ay tila isang nakalalasong hamog
na dahan-dahang bumabalot sa malamig na hangin ng bodega. Ang kanyang ngiti ay hindi na ang ngiti ng isang katuwang sa batas, kundi ang ngiti ng isang hyena na naghihintay sa tamang sandali upang sakmalin ang biktima. Nakatayo siya sa gitna, ang kislap ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kasakimang mas matindi pa sa puot ni Doña Consuelo. Mateo, anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang katotohanang dahan-dahang lumulutang. Paano mo nalaman ang tungkol sa lihim na tagubilin ng aking asawa? Dahil ang asawa mo, Doña Consuelo, ay may isang lihim na hindi mo nalaman sa loob ng 4 na dekada. Ang boses ni Mateo ay puno ng pang-uuyam habang dahan-dahang lumalapit sa mga bata. Hindi lang si Renato ang kanyang anak. Ako ang bunga ng pagkakamaling pilit niyang itinago sa isang maliit na bayan sa Laguna. Ako ang anak na itinapon niyo para mapanatili ang inyong hiya. At ngayon ang hiya na yan ang gagamitin ko para ubusin kayo. Nanatili akong nakatayo, nang matuwid ang aking mga kamay, ay nananatiling nakatago sa bulsa ng aking jacket. Ang aking isipan ay parang isang mabilis na computer, tinitimbang ang bawat anggulo ng bagong impormasyong ito. Hindi ako nagulat. Sa mundo ng malalaking imperyo, ang bawat haligi ay laging may nakatagong lamat. Mateo, stop this titase. Ang boses ni Renato ay sa wakas ay nagkaroon ng kaunting bigat, bagaman bakas pa rin ang panginginig. Humakbang siya sa harap ng aming mga anak, isang barikadang gawa sa laman at takot. Ang mga batang yan ay walang kasalanan. Kung gusto mo ng paghihiganti sa akin mo gawin, wag sa mga anak ko. Ang mga anak mo, Renato, ang susi sa bilyon-bilyong pisong nakatago sa isang Swiss trust fund na tanging ang mga quadruplet heirs lang ang makakapagbukas pagdating ng kanilang 8 taon. Tumawa si Mateo, isang tunog na kasinggasgas ng kalawang na bakal. At hulaan niyo kung anong araw ngayon. It's their 8th birthday. Ang timing ay perpekto, hindi ba, Wilhelmina? Tumingin si Mateo sa akin, inaasahang makikita ang takot o ang pagmakaawa sa aking mga mata. Ngunit ang nakita niya ay ang aking malamig at kalkuladong ngiti. You're a genius, Mateo. I'll give you that. Ang aking boses ay nanatiling patag, walang bahid ng kaba. Inisip mo ang lahat. Ang paglapit sa akin, ang pag-audit sa kumpanya, ang paghihintay sa tamang araw. Pero bilang isang arkitekto, alam ko na ang pinakasopistikadong plano ay laging may isang structural flaw na nakakaligtaan ng master builder. What are you talking about? Ang kunot ng noo ni Mateo ay nagpakita ng unang lamat sa kanyang kumpiyansa. Ang trust fund na sinasabi mo, dahan-dahan akong humakbang pasulong, ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang security protocol niyon ay hindi lang DNA or fingerprints. 8 taon na ang nakalilipas bago ako umalis ng Manila. Nalaman ko na ang tungkol sa fund na iyan mula sa isang lumang dokumento na naiwan ni Don Eduardo. Inasahan ko na darating ang araw na may gagamit niyan laban sa mga anak ko. And so singhal ni Mateo, ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang baril. And so bilang dating head secretary, na may hawak ng bawat digital access ng pamilyang ito, binago ko ang encryption. Ang bawat salita ko ay matulis at diamante ang tigas. Ang trust fund ay hindi mabubuksan ng DNA ng mga bata nang wala ang aking master biometric key. At ang key na iyan, it is tied to my heartbeat. Kung mamamatay ako o kung pipilitin nyo ang mga bata, ang buong pondo ay automatikong idodonate sa isang international charity. You will get 0, Mateo, not a single centavo. Ang katahimikan sa bodega ay naging kasing bigat ng semento. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha ni Mateo. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang magkatinginan, nag-aalinlangan sa kanilang katapatan sa isang taong baka mauwi sa wala ang ipinangakong kayamanan. You're bluffing? Asik ni Mateo, bagaman ang kanyang panginginig ay nagsisimula ng mabakas sa dulo ng kanyang baril. Try me, hamon ko, ang aking titig ay hindi kumukurap. I am the woman you tried to destroy. 8 taon na ang nakalilipas. I survived the mud, the rain, and your betrayal. Do you really think I would walk into this trap nang walang nakahandang demolition protocol? Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay umalingaw sa paligid ng bodega. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang sumilip sa mga lamat ng pader.
Renato, now sigaw ko ho. Sigaw ko. Sa isang hindi inaasahang pagkilos hinarap ni Renato, ang isa sa mga tauhan ni Mateo, at sinubukan itong agawan ng armas. Ang kaguluhan ay sumabog. Ang usok at ang tunog ng labanan ay bumalot sa bodega. Mabilis kong kinuha ang aking mga anak at dinala sila sa likod ng isang makapal na pader ng semento. Ngunit sa gitna ng gulo nakita ko si Doña Consuelo na dahan-dahang kumukuha ng isang baril mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. At sa kabilang panig si Mateo ay mabilis na tumatakbo patungo sa kaisa-isang exit bitbit, ang isang briefcase na naglalaman ng mga original na titulo ng lupa. Huminga ako ng malalim. Ang aking kamay ay dahan-dahang humawak sa aking telepono upang i-activate ang huling yugto ng aking plano. Ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos at ang huling checkmate ay hindi pa nailalapag. Ang matinis na tunog ng pag-angat ng martilyo ng baril ni Doña Consuelo ay bumasag sa gitna ng kaguluhan, isang babala na ang isang sugatang hayop ay pinakamapanganib kapag wala ng takasan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapagmataas na awtoridad ay ngayon ay nanlilisik sa desperasyon. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila malalim na kanal ng puot habang nakatitig sa akin. "You ruined everything, Wilhelmina." Ang hiyaw ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at huling hininga ng kanyang hiya. "Dapat ay hinayaan na kitang mamatay sa ulan. 8 taon na ang nakalilipas. Ang isang gaya mong galing sa putikan ay walang karapatang ipahiya ang pamilya de la Vega." Nanatili akong nakatayo ng walang kaba kahit na ang dulo ng baril ay nakatutok sa aking dibdib. Ang aking mukha ay nananatiling parang isang pader ng asero, malamig, matatag at hindi matitinag. Dahan-dahan kong pinunasan ang mantsa ng alikabok sa pisngi ng aking panganay na si Liam, na tila ba hindi ako nakaharap sa kamatayan. Ang pagiging deadly calm, ang aking pinakamalakas na sandata. Ang putikan na sinasabi mo, Consuelo, ang siyang nagbigay sa akin ng pundasyong hindi mo kailanman matitibag. Ang aking boses ay patagbawat salita ay kasing lamig ng semento. "You didn't build an empire. You built a house of cards sa ibabaw ng mga bangkay ng mga taong niloko mo. At ngayon umiihip na ang hangin." Sa isang mabilis na pagkilos tumalon si Renato sa harap ko. Ang kanyang katawan ay naging isang buhay na kalasag sa pagitan namin ng kanyang ina. Isang marahas na tunog ng pagputok ng baril ang umaling-awngaw sa loob ng bodega na sinundan ng matinding amoy ng pulbura. Isang malakas na talsik ng dugo ang humalik sa malamig na sahig. Renato, ang tili ni Doña Consuelo ay puno ng tunay na kilabot habang binitawan niya ang baril. Ang kanyang anak, ang kanyang tanging legacy, ay dahan-dahang bumagsak sa aking paanan, hawak ang kanyang balikat na dugo ang duguan. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagpanik. Mabilis kong kinuha ang aking scarf at itinali ito sa sugat ni Renato nang may profesional na bilis. Tumingin ako kay Renato na kahit namumutla ay nagawa pang ngumiti ng pilit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nakita ko sa kanya ang isang lalaking handang panindigan ang kanyang pagkakamali. "Go, take the kids, Willa." Ang bulong ni Renato, ang boses niya ay gumuho dahil sa sakit. Habang nagkakagulo ang mga pulis sa pagpasok sa loob, nakita ko si Mateo na mabilis na tumatalon sa isang bintana. Dala ang briefcase na akala niya ay naglalaman ng kanyang kinabukasan. Ngunit bago pa siya makalayo, mabilis kong pinindot ang huling sequence sa aking telepono. Sa labas ng bodega, isang malakas na tunog ng pagsabog ng mga gulong ang narinig. Ang sasakyan ni Mateo ay hindi na makakaalis. Ang bawat security perimeter na itinayo ko sa paligid ng Cavite ay kasalukuyan ng naka-lockdown. Walang sino man ang lalabas dito nang hindi dumadaan sa akin. Hinarap ko si Doña Consuelo na ngayon ay nakaluhod sa sahig, kinakaladkad ng 2 babaeng pulis. Ang kanyang corona ay tuluyan ng nalaglag. Ang kanyang empire of hiya ay naging abo sa loob ng isang gabi. "It's over, Consuelo," sabi ko habang tinititigan siya nang may matinding panghuhusga. "Ang bawat barya na kinuha mo sa akin, ibinalik ko na sa mga empleyadong ninakawan mo. Ang mansyon niyo ay opisyal nang nakapangalan sa isang foundation para sa mga biktima ng financial fraud. You will die in a cell and no one will remember your name." "I curse you, Wilhelmina," ang huling sigaw ng matanda bago siya tuluyang inilabas ng bodega. Nilibot ko ang aking paningin. Ang aking mga anak ay ligtas na sa mga bisig ng aking mga bodyguard. Si Renato ay kasalukuyan
nang binibigyan ng first aid. Ang gabi ay dahan-dahang natatapos, ngunit ang isang kakatuwang pakiramdam ng injustice ay nananatili pa rin sa aking dibdib. Lumapit sa akin ang isang matataas na opisyal ng pulisya, may hawak na isang itim na envelope na nakuha mula sa kotse ni Beatrice bago ito dinala sa presinto. Mrs. Sandoval, nakuha namin ito sa mga gamit ni Beatrice. Sinasabi rito na may isa pang donor sa trust fund ng mga bata na hindi nakalista sa mga dokumento ni Don Eduardo. Ang sabi ng pulis. Binuksan ko ang envelope. Ang aking kamay ay nanigas nang mabasa ang pangalang nakasulat sa loob. Isang pangalang hindi ko inaasahan. Isang pangalang nagpabago sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa nakaraan. What is it, Mommy? Tanong ko, pantay ka at kon. Tanong ni Sofia habang yumayakap sa aking binti. Tiningnan ko ang aking anak pagkatapos ay tumingin ako sa madilim na abot-tanaw. Isang bagong lamat ang lumitaw sa aking blueprint. Ang tunay na kaaway ay hindi pala si Consuelo at hindi rin si Mateo. Sila ay mga piyesa lamang sa isang mas malaking board game na binuo ng isang taong matagal ko nang itinuturing na tagapagligtas. Tumingin ako kay Renato na kasalukuyang isinasakay sa ambulansya. Ang lihim na nasa loob ng envelope ay sapat na upang wasakin ang huling piraso ng katarungan na aking ipinaglalaban. Ang puting papel sa loob ng envelope ay tila naging isang piraso ng yelo na nagpamanhid sa aking mga daliri. Sa gitna ng ingay ng mga sirena at ang dahan-dahang paglalaho ng dilim sa Cavite, ang pangalang nakasulat doon ay naging isang matalas na tinik sa aking lalamunan. Attorney Victor Castillo, ang aking personal na abogado sa Singapore, ang taong itinuring kong tagapagligtas at arkitekto ng aking bagong buhay. Hindi ako huminga ng malalim. Hindi rin nanginig ang aking mga kamay. Sa halip ang aking isipan ay naging isang mabilis na scanner binabalikan ang bawat dokumento, bawat pirma, at bawat payo na ibinigay ni Victor sa nakalipas na 8 taon. Ang bawat brick ng W Holdings na akala ko ay itinayo ko sa sarili kong pawis ay may nakatagong selyo ng isang mas malaking plano. Ma'am, kailangan na nating umalis. Hindi ligtas ang lugar na ito, ulat ng aking head of security, habang ang boses ng mga pulis ay nagbibigay ng mga huling utos sa paligid. Tawagan si Victor. Ang aking boses ay patagwalang bahid ng emosyon. Sabihin mo sa kanya ang Queen's Gambit ay tapos na. Magkita kami sa aking opisina sa loob ng 1 oras. 1 oras ang lumipas. Ang sikat ng araw ay pilit na tumatagos sa makapal na salamin ng aking opisina sa W Holdings. Nakaupo ako sa aking swivel chair, pinagmamasdan ng 4 na monitor na nagpapakita ng pagbagsak ng stock market ng De La Vega Group. Ang tagumpay ay dapat sanang matamis, ngunit ngayon ito ay may lasa ng bakal at lason. Ang marahang pagbukas ng pinto ay naglikha ng isang banayad na tunog ng pagkiskis ng sapatos sa carpet. Pumasok si Attorney Victor Castillo. Tulad ng dati siya ay maayos ang bihis, may suot ng ngiting puno ng kumpiyansa at may mga matang tila palaging may nakahandang solusyon. Wilhelmina, narinig ko ang balita. You did it, Consuelo is in custody and Mateo is neutralized. The empire is yours. Ang boses niya ay puno ng peking kagalakan. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilapag ang itim na envelope sa ibabaw ng aking mesa. Ang kislap ng ginto sa kanyang relo ay tila tumigil nang mapansin niya ang dokumento. Gusto mo ba akong batiin, Victor O? Gusto mo nang hingin ang iyong porsyento? Ang aking boses ay kasing malamig ng hangin galing sa aircon. Nalaman ko na ang tungkol sa secret donor ng trust fund. Ang pondong ginamit para pundohan ang W Holdings sa Singapore ay hindi galing sa isang anonymous investor. Galing iyon sa isang offshore account na pinamamahalaan mo, gamit ang perang ninakaw mo mula sa namayapang asawa ni Consuelo. Nawala ang ngiti sa labi ni Victor. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng semento. Wilhelmina, let's be rational. You were a woman with nothing. I gave you the capital. I gave you the legal shield. Without me, you're just a pregnant secretary crying in the rain. Binigyan mo ako ng kapital para gawin akong front ng iyong operasyon. Tumayo ako ng may matuwid na likod, tinititigan siya ng walang kurap. Gusto mong wasakin ang De La Vega hindi dahil sa katarungan, kundi dahil gusto mong tautom ang lahat ng kanilang real estate assets nang walang nakakaalam na ikaw ang may-ari. I was never your client, Victor. I was your weapon. And you were a very effective one. Humakbang siya. Pasulong ang kanyang boses ay naging mababa at puno ng banta. But don't forget, Wilhelmina,
I hold the title to this building. I hold the contracts of your children's trust. Kung susubukan mo akong ilaglag mawawala sa iyo, ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng 8 taon. Isang pirma ko lang back to zero ka. Ang munting tawa na lumabas sa aking mga labi ay naglikha ng isang kakatwang echo sa loob ng silid. Isang tawa na puno ng panguuyam. Back to zero, Victor. Nakalimutan mo yata kung sino ang kausap mo. Kinuha ko ang aking tablet at may pinindot na ilang commands. Ang bawat kontratang pinapirma mo sa akin ay dumaan sa isang algorithm na ako ang nagdisenyo. Ang backdoor na itinanim ko sa De La Vega ibinahagi ko rin iyon sa bawat dokumentong dumaan sa iyong law firm. Sa oras na ito, ang bawat illegal transaction mo sa Singapore at Manila ay kasalukuyan nang nire-report ng isang automated system sa Anti-Money Laundering Council. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang gusaling nawalan ng pundasyon. You betrayed your own lawyer. Hindi, Victor. Nilinis ko lang ang aking blueprint. Ang bawat salita ko ay kasing talim ng diamante. Ang W Holdings ay hindi na sa iyo. Ibinenta ko na ang lahat ng shares mo sa isang international foundation sa ilalim ng pangalan ng aking mga anak. You have no legal standing here. You are just a man standing in an office that doesn't belong to him. Sa sandaling iyon, ang pinto ay marahas na bumukas. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng pag-angat ng mga posas ay tila isang kanta ng tunay na katarungan. Attorney Victor Castillo, you are under arrest for syndicated estafa and money laundering, ang deklara ng opisyal. Pinanood ko silang kaladkarin si Victor papalabas. Hindi ako lumingon, hindi ako nagsalita. Tumingin ako sa labas ng bintana sa abot-tanaw kung saan ang araw ay ganap ng sumikat. Ang aking utang na loob sa kanya ay bayad na. Ang lason sa aking buhay ay tuluyan ng na-drain. Humarap ako sa monitor kung saan nakatala ang kondisyon ni Renato. Ang kanyang sakripisyo kagabi ay isang lamat na hindi ko inaasahan sa aking plano. Ngunit bilang isang alpha survivor, alam ko na ang bawat sugat ay nangangailangan ng panahon para maghilom. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad papalabas. Sa reception area nakita ko ang aking 4 na anak na kasalukuyang naglalaro. Ligtas, malaya. Mommy, are we going home? Tanong ni Sofia habang yumayakap sa aking binti. Yes, sweetheart, but first we need to visit someone. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang pagtatayo ng isang tunay na kanlungan ay nagsisimula pa lamang. Ang aking pundasyon ay hindi nagawa sa kasinungalingan o paghihiganti. Gawa na ito sa katotohanang ako mismo ang nagukit. Ang bawat hakbang ko sa makinis na tile ng pasilyo ng ospital ay tila isang matalim na deklarasyon ng aking pag-iral. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin mula sa mga vent ay hindi nakapagpabago sa init ng aking determinasyon. Hawak ko ang aking itim na leather bag kung saan nakatago ang huling dokumentong pipirmahan ko, ang huling pako sa kabaong ng nakaraan. Sa labas ng silid ni Renato, nagkakagulo ang mga reporter. Ngunit nang makita nila ako ang ingay, ay biglang naglaho pinalitan ng isang kakatwang katahimikan na puno ng respeto at takot. Ang dating eskandalosang sekretarya ay ngayon ay ang himalang tagapagsalba ng ekonomiya ng Manila. Tiningnan ko si Tita Chona na nasa unahan may hawak na mikropono at pilit na kumukuha ng aking atensyon. Isang hininga lamang ng pag-isnab ang ibinigay ko sa kanya at sapat na iyon upang siya ay mapatahimik. Dahan-dahang sumara ang pinto ng silid ni Renato, nilulunod ang ingay ng pasilyo. Ang ritmo ng heart monitor ay tila isang babala sa bawat segundo ng katahimikan sa loob. Nakahiga si Renato, maputla balot ng mga benda ang kanyang balikat at may mga matang puno ng isang pagsisising hindi na kayang lunasan ng anumang gamot. Willa, you came. Ang boses niya ay mahina parang isang gusaling na walan ng pundasyon. Hindi ako lumapit sa kanyang higaan. Nanatili akong nakatayo sa dulo ng silid. Ang aking distansya ay isang structural barrier na kailanman ay hindi na niya matatawid. Narito ako para tapusin ang lahat, Renato. Ang iyong sakripisyo sa bodega ay hindi nag-aalis sa 8 taon ng aking paghihirap. Huwag mong isipin na ang isang bala ay sapat na pambayad sa katarungang kinuha niyo sa akin. I know ang kanyang panginginig ay bakas sa dulo ng kanyang mga daliri. I don't expect your forgiveness. I just want to know if the kids are okay. Ang mga bata ay ligtas.
Sila ay Sandoval Renato at mananatili silang Sandoval. Inilabas ko ang folder at inilapag ito sa mesa sa tabi niya. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng metal ay tila isang hatol. Ito ang deed of donation. Lahat ng share mo sa De La Vega Group na naiwan matapos ang liquidation, pati na ang mansion ay ililipat mo sa aking foundation. Ito ang magiging kanlungan ni W, isang shelter para sa mga biktima ng katulad ni Consuelo. Natigilan siya, ngunit sa halip na tumutol nakita ko ang isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. You're right, I don't deserve that house. At least it will be used for something good. Pirmahan mo na, Renato. Tapusin na natin ang hiya ng pamilya mo sa paraang may saysay. Ang aking boses ay nanatiling patag walang bahid ng puot o awa. Your mother will be sentenced next week. Beatrice and Victor are already turning against each other in the interrogation room. Ang imperyo niyo ay opisyal ng guho. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na lumagda ng may nanginginig na kamay. Nang matapos siya, tiningnan niya ako ng may huling-hiling sa kanyang mga mata. Can I see them kahit sa malayo lang? Tumingin ako sa labas ng bintana kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. The children will grow up knowing the truth. Hindi ko sila tuturuang magalit ngunit tuturuan ko silang maging matalino. Kapag handa na sila ang magpapasya kung sino ka sa buhay nila. Pero sa ngayon, Renato, ikaw ay isang estranghero na nagkataong may parehong dugo sa kanila. Naglakad ako papalabas ng silid. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan kaysa noong pumasok ako. Paglabas ko sa ospital, sinalubong ako ng 4 na maliliit na figura na tumatakbo patungo sa akin sa ilalim ng dapit hapon. Sila Liam, Theo, Nathan at Sofia, ang aking 4 na haligi. Mommy, are we going home now? Tanong ni Sofia habang yumayakap sa aking binti. Yes, babies, we are going to our true home, sagot ko habang hinahaplos ang kanilang mga buhok. Habang sumasakay kami sa sasakyan, isang huling sulyap ang ibinigay ko sa nagtataasang gusali ng Maynila. Ang bawat lamat sa aking buhay ay naging isang disenyo ng kalakasan. Ang alpha survivor ay hindi na nakikipagdigma. Ang arkitekto ay ganap nang nakatayo sa ibabaw ng sarili niyang obra maestra. Ngunit sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan, tumunog ang aking personal na telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. The foundation's inauguration will be interesting, Wilhelmina. Don't think that every debt from the past has been collected. Naningkit ang aking mga mata. Ang blueprint ng aking kinabukasan ay tila may isa pang lihim na silid na hindi ko pa nabubuksan. Isang bagong mitya. O isang anino ng nakaraang hindi ko lubos na nabaon. Ang bawat tahi ng aking puting terno ay tila isang baluti na bumabalot sa aking pagkatao sa gitna ng init ng araw sa labas ng dating mansyon ng mga De La Vega. Ang gusaling ito na dati ay simbolo ng aking kahihiyan at pagdurusa ay ganap ng nagbagong anyo. Ang mga madidilim na kurtina ay pinalitan ng malalaking bintanang salamin, at ang amoy ng luma at bulok na tradisyon ay hinalinhina ng bango ng mga sariwang bulaklak. Ngayon ang inaugurasyon ng kanlungan ni W. Pa. Di kat apal paunpasintaan ang aking obra maestra para sa mga kababaihang tinanggalan ng boses. Hinawakan ko ang aking telepono. Ang misteryosong mensahe kagabi ay nanatiling nakabukas sa screen. Ang bawat salita ay tila isang anay na pilit kumakain sa aking panatag na loob, ngunit hindi ko hahayaang masira nito ang pundasyong matagal kong itinayo. Bilang isang arkitekto, alam ko na ang bawat gusali ay may kailangang stress test. Marahil ito na ang huling pagsubok sa aking katatagan. Ma'am Wilhelmina, handa na po ang media sa labas. Ulat ni Elena, ang aking bagong assistant na pinili ko dahil sa kanyang katapatan at talino. Ang boses niya ay puno ng paghanga malayo sa mga mapanlinlang na boses na nakapaligid sa akin noon. Maghintay sila, Elena. Ang isang reyna ay hindi lumalabas hanggat hindi handa ang entablado. Ang aking boses ay nanatiling patag kasing malamig ng marmol na sahig sa ilalim ng aking mga sapatos. Naglakad ako patungo sa malaking pintuan. Ang bawat hakbang ko ay naglilikha ng tunog ng kasiguruhan sa tahimik na silid. Sa labas narinig ko ang bulungan ng mga tao at ang tunog ng mga kamera na handang kumuha ng aking bawat galaw. Pagbukas ng pinto, ang silaw ng araw ay sumampal sa aking mukha, kasunod ang kislap ng libu-libong flash ng camera. Humarap ako sa gitna ng podium.
Tumingin ako sa mga reporter kabilang na si Tita Chona, na ngayon ay nakasuot ng peking ngiti at may hawak na mikropono, tila nakalimutan na ang lahat ng paninirang ginawa niya sa akin. 8 taon na ang nakalilipas. Isang matalim na titig lamang ang ibinigay ko sa kanya at sapat na iyon upang siya ay mapayuko. Ang pundasyon ng tahanang ito ay hindi itinayo sa yaman o apelido. Simula ko ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hardin ng may autoridad. Itinayo ito sa katotohanan. Ang bawat pader dito ay magsisilbing proteksyon para sa mga inabandona ng sistemang binuo ng mga mapanirang pamilya. Ang De La Vega Group ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang katarungang ako mismo ang nag-ukit. Ngunit sa gitna ng aking talumpati isang itim na convoy ng mga mamahaling sasakyan, ang biglang huminto sa harap ng gate. Ang marahas na tunog ng pagpreno ng mga gulong sa graba ay tila isang hudyat ng bagong panganib. Mula sa loob bumaba ang isang lalaking may katandaan, na ngunit ang tindig ay kasing tigas ng punong nara. Suot niya ang isang barong na may tatak ng mataas na opisyal ng gobyerno. Congressman Alberto de la Vega, ang bulong sa paligid isang pangalang nagdulot ng kaba sa puso ng marami. Siya ang kapatid ni Don Eduardo, ang tunay na makapangyarihang haligi na matagal na nanahimik sa ibang bansa. Naglakad siya patungo sa podium, ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng kapangyarihang politikal. Hindi siya nagmakaawa o sumigaw. Huminto siya sa tapat ko, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng semento. Napakaganda ng iyong talumpati, Wilhelmina. Ang boses ni Alberto ay mababa ngunit puno ng banta. Ngunit nakalimutan mo yata ang isang mahalagang sugnay sa batas ng lupain sa Manila. Ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay hindi kailanman pagmamay-ari ni Eduardo o ni Consuelo. Ito ay bahagi ng isang patrimonial estate na tanging ang mga legal na tagapagmana ng De La Vega bloodline ang maaaring humawak. At sa batas ang mga anak mo ay itinuturing pa ring labas sa pamilya dahil sa mga dokumentong hawak ko. Bishop, Tap, Mavamtagansad, inabot niya ang isang asul na folder sa akin. Isang writ of possession na may tatak ng Korte Suprema. Ang bawat letra doon ay tila isang mabilis na demolition ball na tumatama sa aking inaugurasyon. I am taking back this property, Wilhelmina. Ngayong araw din, pagpapatuloy ni Alberto habang nakatingin sa mga reporter. The De La Vega name will not be tarnished by a foundation built on stolen algorithms. You have 1 hour to vacate the premises. Nakita ko ang kagalakan sa mga mata ni Tita Chona at ang gulat sa mga mukha ng aking mga tauhan. Ang bawat sandali ng aking tagumpay ay tila dahan-dahang naglalaho. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahan kong kinuha ang folder at binasa ito ng walang kurap. Congressman, ang iyong writ of possession ay base sa 1,950 land title. Ang aking boses ay nanatiling deadly calm, isang katangiang hindi niya inaasahan. Nakalimutan mo yata na bago ko liquidation ang De La Vega Group, binili ko na ang bawat sentimo ng inyong family debts mula sa International Land Bank. Ang lupang ito ay ginamit na collateral ni Don Eduardo sa isang lihim na pautang noong 1975 na ikaw mismo ang pumirma bilang garantor. Nanigas si Alberto. Ang kanyang matikas na tindig ay tila unti-unting nalamatan. If you move one step further, Congressman, hindi lang ang mansyong ito ang mawawala sa inyo. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking determinasyon. Ihahain ko ang kasong plunder laban sa inyo gamit ang mga dokumentong nakuha ko mula sa vault ni Victor Castillo. Ang pamilya nyo ay nagtayo ng kapangyarihan sa pagnanakaw. Ako itinatayo ko ang akin sa pagbawi ng ninakaw nyo. Isang mabilis na katahimikan ang bumalot sa amin. Ngunit sa gitna ng aming pagtutuos, tumunog ang aking telepono. Hindi ito mensahe. Ito ay isang video call mula sa aking head of security sa Singapore. Mabilis kong sinagot ang tawag. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim na silid kung saan ang aking 4 na anak ay kasalukuyang nakatayo sa gitna ng mga lalaking nakasuot ng maskara. Isang matinis na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig mula sa kabilang linya. Choose Wilhelmina. Ang boses ni Alberto ay nagmistulang isang bulong ng demonyo sa aking tabi. The mansion or your children's blood? I am not a businessman like Renato. I am a predator. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit ang aking mukha ay nanatiling parang isang maskara ng asero. Ang bawat selula sa aking katawan
ay handang sumabog, ngunit alam ko na ang bawat pagkakamali ko ay magdudulot ng kamatayan ng aking mga haligi. Tumingin ako sa camera pagkatapos ay tumingin ako kay Alberto. Ang huling yugto ng digmaan ay nagsisimula na at ang rurok ng aking pagpapasya ay nakasalalay sa isang hininga ng pagkakataon. Ang bawat butil ng pawis sa aking noo ay tila naging yelo sa gitna ng nagbabagang sikat ng araw sa Maynila. Nakatitig ako sa screen ng aking telepono sa apat na maliliit na figura ng aking mga anak na napapaligiran ng mga anino ng kamatayan sa Singapore. Ang tunog ng pagkasa ng baril mula sa kabilang linya ay tila isang palasong tumitira ng diretso sa aking puso. Ngunit sa halip na manginig ang aking mga tuhod, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga ugat. Isang structural analysis ang mabilis na tumakbo sa aking isipan. Ang Congressman Alberto de la Vega na nasa harap ko ay isang predator, ngunit nakalimutan niya na ang isang alpha survivor ay hindi kailanman naglalakad ng walang reserbang pundasyon. You have 30 seconds, Wilhelmina. Ang bulong ni Alberto ang kanyang boses ay puno ng mapanuring tagumpay. Sign the rescission of the property title o panoorin mong mabawasan ng isa ang mga haligi mo. Tumingin ako sa mga reporter na kasalukuyang nakatutok sa amin. Ang bawat lens ng camera ay tila isang saksi sa aking pagkapit sa talim. Dahan-dahan kong inangat ang aking tingin sa mga mata ni Alberto. Hindi takot ang nakita niya kundi isang uri ng kislap na tila isang diamanteng handang humiwa sa salamin. Congressman, ang aking mga anak ay pinalaki ko sa ilalim ng mga algorithm ng seguridad na ikaw mismo ay hindi kayang unawain. Ang boses ko ay nanatiling patag kasing malamig ng marmol. Tumingin kang mabuti sa background ng video call na iyan. Hindi ba familiar sa iyo ang kulay ng mga pader ang pattern ng sahig? Natigilan si Alberto. Bahagyang kumunot ang kanyang noo habang pilit na sinusuri ang maliit na screen. Iyan ang safe room ng W Holdings sa Singapore. Pagpapatuloy ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya nang may matuwid na likod. Ang mga lalaking nakasuot ng maskara. Sila ay mga tauhan ng Interpol na matagal ko nang binabayaran para sa proteksyon ng aking mga anak simula pa nang matanggap ko ang iyong unang banta kagabi. Ang video na napapanood mo ngayon, it is a live entrapment operation. Inaya ko ang iyong mga tauhan sa isang bitag at pumasok sila ng walang pag-aalinlangan. Kasabay ng aking mga salita, ang mga tauhan sa video ay biglang ibinaba ang kanilang mga armas at itinaas ang kanilang mga kamay habang pumasok ang isang tactical team mula sa mga lihim na pinto ng silid. Ligtas ang aking mga anak. Nakita ko ang panganay kong si Liam na tumingin sa camera at bumulong ng "Everything is solid, mommy." Ang mukha ni Alberto ay nawalan ng kulay, tila isang gusaling nawalan ng bawat suportang bakal. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis kong kinuha ang folder mula sa kanyang kamay at ipinakita ito sa mga camera ng media. Ang Congressman Alberto de la Vega ay hindi narito para sa hustisya. Ang deklara ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong inaugurasyon ng may matinding kapangyarihan. Narito siya para gamitin ang kanyang posisyon upang tautom ang isang charity estate. Ang dokumentong ito, it is evidence of his illegal land-grabbing activities. At sa oras na ito, ang bawat illegal transaction record niya mula sa ombudsman ay kasalukuyan ng naka-upload sa bawat news portal sa bansa. Isang marahas na tunog ng pagdating ng mga itim na sasakyan ng National Bureau of Investigation ang pumutol sa katahimikan. Ang tunog ng mabilis na mga yabag ng sapatos sa graba ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Alberto. Congressman Alberto de la Vega, you are under arrest for plunder, kidnapping, and grave threats. Ang sabi ng opisyal habang nilalapitan ang lalaking kanina lang ay tila hari ng Maynila. Pinanood ko silang kaladkarin si Alberto papalabas ng gate. Ang kanyang matikas na barong ay gusot na at ang kanyang kapangyarihan ay naging abo sa harap ng katotohanang ako mismo ang nagdisenyo. Ang bawat hiya na sinubukan niyang ibalik sa akin ay naging isang kadena na ngayon ay nakapulupot sa kanyang sariling leeg. Humarap ako sa gate ng kanlungan ni W. Ang bawat lamat sa aking buhay mula sa ulan. 8 taon na ang nakalilipas hanggang sa huling bitag ni Alberto ay ganap ng naghilom. Ang inaugurasyon ay itinuloy ko ng may mas malakas na kagalakan. Sa dulo ng programa, nakita ko si Renato na nakatayo sa labas ng kalsada, nakasuot ng simpleng damit, may dalang maliit na buket ng mga puting bulaklak. Hindi siya pumasok. Nanatili siyang estranghero, pinapanood ang tagumpay ng babaeng minsang itinapon ng kanyang pamilya.
Isang matipid na tumango ang ibinigay ko sa kanya, isang pagkilala sa kanyang huling sakripisyo, ngunit isang malinaw na hangganan na ang aming mga blueprint ay hindi na kailanman magtatagpo. Pumasok ako sa loob ng gusali kasama ang aking 4 na anak na kasalukuyang nakikipag-video call sa akin mula sa ligtas na eroplano pauwi ng Manila. Ang bawat haligi ng aking buhay ay matatag. Ang alpha survivor ay hindi na nakikipagdigma. Ang arkitekto ay ganap nang nakatayo sa loob ng sarili niyang obra maestra, isang tahanang itinayo sa katotohanan katarungan, at isang pag-ibig na hindi na kailanman kayang wasakin ng sinuman. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang huling pader ng kasinungalingang itinayo ng mga De La Vega. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng kanlungan ni W, pinagmamasdan ang dapit hapon na nagbibigay ng kulay kahel sa langit ng Maynila. Ang hangin ay sariwa malayo sa amoy ng alikabok at kalawang na minsang sumakal sa aking pagkatao. Sa ibaba, naririnig ko ang tawanan ng mga kababaihan at ang tunog ng mga batang naglalaro sa hardin, isang masayang ingay na nagsisilbing musika sa aking bagong buhay. Nabalik ang aking diwa sa mga ulat na natanggap ko kaninang umaga. Si Doña Consuelo ay kasalukuyang nasa loob ng isang pasilidad. Para sa mga matatandang may sakit sa isip, ang kanyang tanging kasama ay ang kanyang mga sariling anino. Si Beatrice at Victor ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong habang si Alberto ay tuluyan nang binawi ng gobyerno ang lahat ng kanyang ill-gotten wealth. Ang kanilang pagbagsak ay hindi isang aksidente. Ito ay ang lohikal na resulta ng isang estrukturang walang integridad. Naririnig ko ang mahinang tunog ng sapatos sa sahig na gawa sa Nara. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumarating. Ang bawat hakbang niya ay may bakas ng pagpapakumbaba. Tapos na ang mga legal papers para sa scholarship fund ng mga bata sa Foundation Willa, sabi ni Renato. Ang kanyang boses ay patagpuno ng respeto at wala ng bakas ng arogansya. Humarap ako sa kanya, nakasuot siya ng simpleng polo barong. Wala na ang kislap ng diamante sa kanyang mga daliri. Napalitan ito ng mga papeles ng pro bono cases na hawak niya para sa mga mahihirap bilang bahagi ng kanyang rehabilitasyon. Salamat, Renato. You can leave the files on the desk. Sagot ko ng may malamig na profesionalismo. Willa, tawag niya muli bago siya makalabas ng pinto. Thank you for letting me be a father to them. I know I don't deserve it. Tinitigan ko siya ng matagal. Nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na pagsisisi. Pinatawad na kita, Renato. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Pinatawad kita dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa aking pundasyon. Malaya na ako at malaya ka na rin sa iyong utang na loob. Isang matipid na tumango ang ibinigay niya bago tahimik na lumabas. Ito ang aking katarungan. Hindi ang makita siyang naghihirap, kundi ang makita siyang nagtatrabaho sa ilalim ng sistemang ako ang nagdisenyo, kinikilala ang kapangyarihang minsang sinubukan nilang itapon sa putikan. Pumasok ang aking 4 na anak, sina Liam, Theo, Nathan at Sofia. Sila ang aking tunay na imperyo. Sila ang 4 na haligi na kailanman ay hindi matitinag dahil itinayo ko sila sa katotohanan, hindi sa apelido. Mommy, let's go, the sun is almost gone. Sigaw ni Sofia habang yumayakap sa aking binti. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Habang naglalakad kami pababa, tiningnan ko ang malaking signage sa harap ng gate. Ang kanlungan ni W. Ito na ang aking obra maestra. Isang lugar kung saan ang bawat babaeng nadapa ay maaaring muling tumayo at maging arkitekto ng sarili nilang kapalaran. Ang aking buhay ay hindi na isang kwento ng paghihigante. Ito ay isa ng kwento ng paglikha. Ang alpha survivor ay hindi na nakikipagdigma sa nakaraan. Ako ay ganap nang nakatayo sa ibabaw ng sarili kong rurok, pinagmamasdan ng isang bukas na puno ng pag-asa katarungan at isang katahimikang ako mismo ang nagukit.